Nagbabalik ang Bundesliga team at dito po sa ating pag-aaralan, nako, meron ditong nagbabalik at naghahangad muli na makapasok sa top 10 sa classical rating sa buong mundo. Pag-aralan natin ang malakas ang laban na ito. Walang iba kung hindi sa laban nila Wesley So and ang former world champion legendary Vishy Anand. At nag-D4 si Wesley, Knight F6 si Anand, C4, E6. Mismong ang Indian legendary ang tumira ng Nimso Indian defense. At nag-classical approach lang si Wesley, castling, nag-bishop D2, pamigil kagad sa potential, nakakapturin ang knight at magkakaroon ng double pawn ng puti. Nag-D5, syempre to control the center, knight F3 develop. Nag-B6 para iprepara ang development ng light square bishop sa B7 o kaya sa A6. At kumapture na sa D5, E takes D5 at nag-bishop D3, patuloy lang sa pag-develop. Bishop B7 para i-focus ang knight papunta mamaya sa E4. Nag-queen C2, pamigil sa E4 square na paparating na knight. At nag-C5. Ayan, isa po sa mga sangkap ng Nimso Indian, natural yan na nag-C5 muna. Para may pang-pressure sa D4 o kaya may pang C4 na paparating. At nag-castling lamang. C4 na at nag-bishop E2. So itong C4 ay bahagyang nakapagpaipit sa position dito ni Wesley. Knight C6, agad dapat basagin yan. Okay po, naka-down and close ang opening database dito ng chess.com. Para sa akin po ang medyo kakaiba yung Knight C6. Mostly Knight BD7 yan eh. Pakiramdam ko, ito siguro novelty. Pero hindi po ako sigurado, no? Kasi naka-down eh. Oh. Hindi natin malaman ang novelty eh. So, kumapture muna sa knight. Capture, and then nag-B5. Ayan. So, ito po yung naging paraan ni Anand para ma-maintain niya na yung C4 matigas, makapagpaipit sa galawan ng puti. Yun nga lang, ang nakasalalay dito ay yung bishop pair naman. Binigay naman niya kay Wesley. Okay, sa pagkaka-capture niya ng knight, naka-B5 siya para maging matibay ang C4. Okay, di niya kinapture kasi feeling niya siguro mababasag ang pawn structure niya. Okay, nag-rook B1, napakagandang tira ni Wesley. Mabisa po yan, napilitan si Anand mag-bishop to C8. Bakit po? Kasi kung mag-A6 ay ka-capture lang sa C4, capture, may bishop takes C4. Okay, at may bawi doon sa bishop B7. Napakaganda ng rook B1 talaga. Kaya napilitan dito si Anand na umiwas na lang sa lakas ng tore. At isa pa po, no, kung mag-B4 naman dito, na sa inaakala natin na yung puti aatras, mag-C3, ka-capture lang din. Nakapin pa rin eh. May ganun pa rin eh. No? Kaya talagang bishop C8 only move. At dito kinapture na ang C4, capture, at nag-knight E5. Ayan, time na para mag-gain naman ng space. Makaluwag-luwag dito ang puti at yun, hinamo ng knight. At dito po, strategically, maganda makapag F3 and E4 kung magagawa ng puti, no? Pero talagang inistorbo kagad dito ni Anand ang planong paparating na F3, E4. Kaya ang gusto niya ay Knight E7 at huwag salubungin ng bishop dyan kasi may tutusok eh. Okay? At agad-agad naman gumawa ng paraan si Wesley. Nag-Queen A4 para makaiwas at nag-Knight E4. Ayan, napaaga ang pasok ni Anand ng Knight na yan. Ang mas mainam daw na tira is A5. Yan po ang pinaka-timpladong tira. Bakit? Kasi pag Knight E4, eto nagamit yung square na nakapasok ang bishop, may atake pa. Medyo hindi napansin ni Anand yung paparating na yan. Ano? At nag-Queen E8, naghamon ng Queen to Queen. Nako, yan ang paborito ni Wesley. The Queen to Queen master yan eh. Bishop D1 lang. Ayan. Total, wala pa rin namang magagawang paraan para makatakas ang reyna. Ginawa yung Bishop D1. Para pag kinapture, may kahalili, imagine niyo po yung bishop nandyan, no? Tapos next in line na plano ay magbi-bishop B4, tutuhugin yung knight at ang tore na hindi makakadepensa dahil may bishop nga. Iyan ang paparating na plano. At nag-F6 dito, another bad move by the legendary Anand. Dapat daw ang tira is bishop F5. Ayan, para makakurot ng pressure sa B1, no? At continuation, G4, tapos mag-F6, tapos capture, medyo matindi ang continuation. Tapos knight takes C4, and then bishop G6. Ayan, malawak po ang continuation ng computer dito. Pero ayun nga,
F6 lang ang ginawa dito. Sa feeling ni Anand, pampaalis lang muna ng knight E5 at dito, napakagandang decision. Timing na timing ang queen to queen. Okay, at pasok ang bishop, atake sa torre, at nag-bishop F5. Ayan, kumarga din si Anand dito ng medyo mabigat-bigat. Dahil long game po ito, may time mag-isip talaga. Face-to-face tournament po ito ha, hindi online. Okay, from 43 minutes, sandali lang, wala pang 1 minuto, napatira ng bishop F5 pala si Anand. Kung titignan nyo yung clock nila, no? Halimbawa kung mag-rook F8 lang dito mga kamatyas, iwas lang halimbawa. Magda knight C6. Ayan, medyo kahawig po sa tunay na nangyari sa laban. Papasok ang knight na kapag kinapture, yung torre makukulong. Di nga pwedeng pumunta sa B5, may nagbabantay. At kung ang knight naman ay iiwas, halimbawa lagay natin sa F5, mag-F3 naman. Time na para paalisin, mag-E4 naman. Ano po laman yan? Pag capture, may sacrifice ang knight at may knight E7 check, lalamang ng material exchange ang puti and winning. Okay? So yan ang laman. O, balik tayo. Kaya, okay, bishop F5 na lang ang naisipan dito at nag-knight to C6. Ayan, atin munang himay-himayin mga kamatyas, ano kahawig ng continuation na nakita natin kanina. Pero himay-himayin muna natin. So, alam natin nakabitin ang torre sa bishop. Okay, what if bishop takes E8? Ayun, sisimplihan lang pala ng capture na ganun. At yung knight aatras, tapos magda knight C6 para atakihin ng bishop. At ang continuation, magda knight H4 ka counter attack, bishop D7, and mag F3 counter attack. Okay, kesa naman sa bababa ng bishop E1 na ipit ang puti. Knight D6 and then bishop to C7, atakihin ng knight to C8 and E4. Ayan, sa continuation, mahaba-haba pa ito. Pero, hindi ganun kalakihan lang din ang lamang. Ano? Okay pa black dyan kung tutusin eh. O, balik tayo. Pero, okay, knight C6 ang pinili dito ni Wesley at mas mainam yan. Mas mainam. Nag-bishop E6 lang. Okay, protection sa D5. Okay, at pag nag-F3, alis ang knight, walang timing to play E4. Yan ang plano ng iwas bishop. At kung capturein man ang knight, rook, makakaiwas pa rin naman sa diagonal pressure. So, okay na okay pa rin. F3, knight D6, at nag-knight B4. Ang ganda lang talaga. Condition dito si Wesley. At nag-rook C8 and knight to A6. Ang ganda-ganda no, ng knight na yan. Ang plano is to limit Anand's development. Ayan, para hindi makapag-develop si Anand ng torre. So, pit-pit ang torre dyan. At may paparating pa, no? Kapag medyo umalis-alis yung knight, may rook P7 na papasok. And, ano pa ba? May bishop B4, bishop C7, knight C7. Ang daming paparating. Kaya medyo pit-pit dito si Anand talaga. Bishop F5, umatake sa torre at nag-rook C1. Knight B7, pang-neutralize sa bishop. Nag-bishop C7. Unti-unting nililingkis. At nag-H5 kahit papaano. So, tempo and to prevent G4 na makaka-atake sa bishop. At dito po nag-rook E1. Unti-unti lang. Ang plano ay E4 para atakihin ng bishop. Bishop D3, inunahan na ng pasok bago pa mabarhan. At nag-rook C3. Ano plano ng rook C3? Nagbabadya ba na po pwedeng isacrifice ang torre dyan? At nag-king F7 and bishop D7. Tingnan nyo po kung gaanong pinitpit ni Wesley dito si Anand. Nag-H4. Talagang nag-decide na si Anand. Wala na. Ipit na. Sige, kainin mo na yan. O, kasi dito po, halimbawa, ilagay natin sa H8. Takbo. Magda knight B4. Yun ang plano. At halimbawa, iatras natin bishop G6 and mag-E4. Ayun. Ito yung unti-unting ano talaga eh. Ginagrind ng unti-unti. Halos walang magawa. Halos nagiintay na lang ang black ng kanyang hukay, mga kamatyas. So, balik tayo dito sa H4 at nag-H3. Ayun, para wala nang option to push. Nag-rook H8. Ayun. Pwede naman capturing yon mga kamatyas kung kayo po'y nag-iisip na capturing kagad ang torre, no? Pero may mga malalalim na realization, matured realization na pwede namang hindi capturing. Sayang ang bishop pair eh. So may mga ganung diskarte. Okay rin ang ginawa ni Wesley. E4. Kinapture ang E4. Another bad move by Anand. Dapat daw po is rook A D8.
Ngayon lang ako nakakita ng ang tore talagang parang ganun-ganun lang na binibigay sa bishop. Yung bishop naman, alinman sa kanila ay ayaw lunukin ng tore. Ang kulit no? Ayan, balik tayo no sa nangyari. Kinapture lang ni Anand. F takes E4, Rook AD8. O tingnan nyo, pinapasubo na eh. Kung ako yan, talagang takam na takam ako. Gusto ko nang kainin yan. Tore yan eh. Ayun, no? Pinatulan na ni Wesley. Capture and ayun dito mga kamatya. Sige po. Find the brilliant move. Perfect na perfect ito 100% sa computer engine ang tinira ni Wesley. Pag-guess ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat, congrats sa nakakita ng panimplang E5. Ayan, matindi. Kumbaga sa lutuin, napakasarap niyan. Pag E5, libre ang bishop pero may E6 na paparating, may bawi. At nag-knight D5, pasok ang pawn check, king E7, at dito po nag-rook A3. At dito na-realize ni Anand na quality down siya and ang paparating is knight A5 or knight C5, hahamunin ang knight, pero ang mahalaga doon is yung pawn sa A7 ay makapture, papuntang atake sa king, and then kapag umalis ang king, may push. Ni-resign na po ng legendary Anand. Okay, ang titignan natin ngayon, hindi yung team results, matagal pa yung tournament na yun eh. Ang tignan natin, ano na ba ang live rating ni Wesley So? Papasok na ba siya uli sa top 10? Tingnan natin ito.